Meron kasi ako kinukumbinsi na mag-CFD, kaya lang yung girlfriend kasi hindi pa masyado kasi INC kasi. Kaya sabi ko naman, may experience ka sa simbahan, pwede naman yun. Pangalawa po, kasi gusto ko maisulat yung yung verse sa Bible, yung sitas nung itinaas ni Moises yung tanso na ahas, at saka yung sitas dito sa New Testament na sinabi ni Kristo na kung paano itinaas ni Moises ang ahas, ay ganun din tataas ang anak ng Diyos. Hindi nakalimutan. Ano ba mga sitas po yun? Tsaka yung paghawak ng babae sa damit ni Kristo na dinudugo na gumaling. Sige po. Thank you so much sa katanungan si Brother. Brother Junri, na walang apelyido. Brother Junri, anong versikulo po ba yan? Yes, yung tinaas ni Moises ang tanso ng ahas, nasa Numbers 28, verse 8 to 9, o 21, verse 8 to 9. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon ang ginawa ni Moises, kaya lahat na natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas sa tanso at hindi nga namatay. At yun namang tanong niya na saan daw mababasa na itinaas si Kristo gaya ng pagtaas ni Moises sa tansong ahas, yun naman ay nasa 3:14 ng Juan. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sa babae naman na humawak doon sa sinsira ng ating Panginoong Jesucristo, nakalimutan ko yung verse, tingnan na lang natin sa Google, no, kung anong talata yun. Nakalimutan ko yung talata nun eh. Yun po ay nasa Marcos 5:21. Patuloy ko lang babasahin. Sabi dito, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa nang dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahihipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Naging curious ako dito sa blessings ng mga
images. Kasi ang mga images ko na binibili nakabalot sa plastic. Sa tuwing nag-bless po ba ng images ay natanggal ang balot. Not necessary bro, kasi si Father Darwin nag-bless si Father Darwin online. Pwede naman. Ang ano kasi, ang blessing or yung sacramentals kasi is an visible sign in an outward effect. So ang effect niya hindi nakikita, pero yung simbolismo na ginagawa ng pare, yun ang ating nakikita. So nabalutan man yan o hindi, as long as binless yan ng pare gamit yung formula ng simbahan, blessed yan kapatid. Thank you very much. Maraming salamat po. Mabuhay ang Punto por Porto Team Real de Humble Heart, Prodoy at Iglesia. Nung ipinako daw po yung Panginoon nating Hesus Kristo, ano daw po yung nasa ibabaw na paa? Kanan daw po ba o kaliwa? Okay yun, nasa kanan, nasa kaliwa, ano? Tinitingnan natin ngayon, parang ang nasa kanan nasa taas eh. So, okay, nakatanungan yun, no? So, i-check po muna natin kung napakaganda ng tanong, no? Yung iba naman, nasa wrist ba o nasa kamay nung pinako, no? Yung iba naman, o nasa mismong loob. But, yeah, so natin. Bro Jundri, may idea ka doon? Sa kamay. Yes. Hindi, yung yung daw paa. Yung paa. Parang nag-e-echo, bro. Ganito. Nag-e-echo pa rin, bro. O hindi sa akin yan kasi kanina sumagot ako, wala namang echo eh. Baka sa kanila yan. Kasi cellphone lang naman Brother sa John Ray, Pag ikaw magsasalita, okay, pero pag iba, baka nag-open si Aljan, baka si Brother Aljan nag-open ng ibang channel, ibang tawag nito, tapos hindi niya pinatay yung mic, kaya nagaganyan. Bro, nakailang check na ko dito, lahat nakamute. Nakamute na lahat. Ganun yan, Brother John Ray. Si Bro Jundri lang hindi nag-e-echo. Tayo lang nag-e-echo. Pag naka-on si Jury nag-echo. Sumagot ako kanina, umiko ba o hindi? Hindi, bro. Hindi sa akin yan. Bro John Ray, ganun yon. Pag ikaw magsasalita, hindi nag-echo. Pero pag iba, doon malalaman. Yun. Okay, so ano yung tanong, Bro Angel? Ano daw po yung... Ulitin mo nga yung tanong, Bro Aljan. Sige, basahin ko na lang, no? May tanong po ako. Nung ipinako ang ating Panginoong Hesus Kristo, yung posisyon po ba ng paa ay left over right or vice versa? Kasi po, meron pong mga rosary na left over right o right over left. Yun ang paggagawa ng cross. Well, when it comes to that matter, kapatid, I guess hindi na siya necessary na ano ba talagang nasa ibabaw, yung kanan o kaliwa, no? Kasi in-illustrate lang ng simbahan kung ano yung actual na posisyon ng ating Panginoong Jesucristo. No, not specifically kung naka-ilalim ba yung kanan o naka-ibabaw ba yung kaliwa. So hindi na yun nagmamatter doon. Ang mensahe ng cross ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin, hindi kung ano yung nasa ibabaw na paanan, yung kaliwa ba o kanan, no? Yung mga, sabi nga ni Saint Cyril, no? In non-essential things, liberty. So, ano man ang paniwala mo dyan, wala nang problema. In essential things, unity. But, siyempre, most of all, yung charity. So, sa non-essential things, ano na yan kapatid, nasa atin na kung ano yung paniniwalaan natin. Wala namang dogma na ang kanan ang nasa ilalim, ang kaliwang nasa ibabaw. Kasi may kasabihan nga, di ba? Picture paints 1,000 words. Pero, kung ano ang ipinakilala ng simbahan, yun at yun ang ating sundin.
Okay, may sagot dito, bro. Sabi rito, the reasons that painting of the crucifixion shows different position is simple. Bakit mayroon ito daw ang paliwanag, bakit yung position ng feet ni Lord Jesus is very simple. Is simple, no? Bakit minsan may kanan, minsan may kaliwa? Sabi rito, no one knows the exact position. So walang nakakailang kapatid, no? No one knows the exact positions of Jesus' feet on the cross. So each artist, yung mga artist na nagpe-paint o yung gumagawa ng mga images niya, painted it as he imagined. So nasa imagination lang daw ng but to know what is the exact position of Jesus' feet on the cross, wala pong nakakaalam, kapatid. So hindi tayo pwedeng sabi rito, there's no religious, kahit historical or other meaning to the position of his feet. So walang makakapag po dun sa feet niya. So siguro mas maganda mag-focus tayo dun sa salvation po, no? Yung turo na paano tayo maliligtas sa sa kasalanan, no? So so siguro mas mahalaga yung pag-aralan natin yung una-una yung mismong yung talagang tinatag ng Panginoong Jesucristo, ang simbahan na dapat salihan, anong church, tapos paano ba maligtas at paano magligtas ng kaluluwa. So I think natin doon yung focus doon sa mga tanong natin. Salamat po.